Hi, and welcome to the CCF Online channel. We are excited for you to be part of another worship experience as we explore how God saved and led the nation of Israel in the book of Exodus. We pray that what you learn here today will deepen your relationship with Jesus. Enjoy the message! Praise the Lord. Napakabuti ho ng Diyos. Alam po ninyo, isa sa pinakamahalagang bagay na maalala natin ngayong hapon is that if 2 or 3 are gathered in the name of Jesus, Jesus is in the midst of them. Amen po? Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, we thank you that you are here with us, O God. Be glorified. Thank you, Jesus. Tayo po ngayon ay magpapatuloy sa ating pong aralin sa Exodo. At ito po ang napakahalaga. Alam niyo po, Exodus, the book of Exodus is very important for all of us because it is our story. Hindi lamang po ito kwento ng mga Israelites during that time. It is our story. Balikan lang po natin, tingnan ho natin ang ating pong overview ng aklat. If you try to look at this, makikita po ninyo from chapters 1 to 6, yung pong slavery ng Israel. It pictures exactly how we had experienced. Apart from Jesus Christ, we are slave of sin. We're slave of fear, slave of worry, slave of the opinions of people around us. Yung parang lahat ng ating ginagawa, parang lahat ng ating desisyon na parang dahil tayo po'y alipin lamang ng kung ano sasabihin ng tao, ano ng mundo, ganun po ang nangyayari sa atin. But God delivered us, God saved us. Kaya ganun din, katulad ng pangyayari sa Israel, God brought out the Israelites from the power of Pharaoh at ginamit niya po si Moises. Ulitin ko po, hindi si Moises ang kanilang Savior, si God. Kasi si Moises po, he tried at the beginning to save the Israelites, pero nag-fail po siya. Para just to tell us and to confirm to all of us na yung tao can never save anybody. Naintindihan po natin. Unless the Lord Himself will move, we can never be saved. Kaya si Jesus Christ, hindi siya ordinaryong tao. He is God. He became human. Dahil hindi ho tayo maliligtas ng tao lamang. Naintindihan po natin. So, kaya po, ang ganda dito, He did not just save us from the slavery of sin, He sanctified us. Bakit importante ho ito? Kasi, hindi niya lang ho idea na iligtas tayo pagkatas bahala na, iiwan ka na sa gitna. Hindi ganun ang Diyos. He came to give us a reason to live. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, may dahilan ka sa buhay. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, bakit? Kasi you are set apart for God. Yun ang ibig sabihin ng slavery. Or yun ang ibig sabihin ng sanctification. You are set apart for the Lord. Ngayon, dahil para sa Diyos ka na, binigay niya sa iyo ngayon yung parameters. Ganito ka dapat mabuhay. Bakit? Dahil ito ang importante para sa iyo. I will train you, I will instruct you, I will tell you what to do dahil mahal kita. Kaya ho, yung 10 Commandments, ito po ay kapahayagan, unang-una, ng puso ng Diyos. Kasi alam ng Diyos kung ano malaki nating problema. Kung wala ito, ang gulo ng buhay natin. Diba? Naalala ko yung ginamit ni Pastor Peter, halimbawa na kung ikaw ay maglalaro ng bola at walang rules, hindi mo mai-enjoy. Sabi, bigyan ka ng bolang ganyan. Yung bolang yun, hindi mo alam, para saan to? Pwede mo sipain, pwede mo i-dribble. Pero kung alam mo yung rules, alam mo kung anong klaseng laro. Tama? Tama po ba? So, yun, kaya ito rin po, itong law na ito, itong commandments na ito, para ipaalala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. At hindi lang yon. Pag binasa nyo, lagi nating binabalikan, inaaral to, mapapansinin ninyo, dito nyo lalong mai-appreciate na ito yung standard ng Diyos at lahat ng hindi natin kayang abutin. At lahat tayo, nag-fail na. Kaya naman, ang Diyos ay napakabuti sa atin, pinapakita niya ito upang ma-appreciate natin lalo ang kaligtasang ating natanggap mula sa Panginoong Jesus. Alam niyo, to so many people, they do not appreciate what it means to be a Christian because they never saw themselves in the light of God's holiness. Itong commandments na ito these commandments show us that God is indeed holy and we cannot reach His standard.
But by His grace, He gave us His Son, Jesus Christ, in order for us to have fellowship with Him. Kaya dito nyo maintindihan, habang inaaral natin to, kung gaano tayo kalayo sa Diyos, that no matter how you try, you can never achieve God's righteousness. Unless the righteousness of God Himself is given upon us. Kaya ito po'y napaka-importante. Kaya saan na tayo ngayon? You shall not steal. Bakit po? Pansin niya, honor your father, kasi itong honoring na ito, from this commandment, pinapakita na that we are to honor each other. We are to honor others' lives. We are to honor others' spouse. We are to honor others' property. We are to honor others' reputation. We are to honor others' life. In other words, we are to honor each other. Okay po ba yan? Now, ito pong you shall not steal. Now, bakit importante ito? Now, alam niyo po, dito kitang-kita ko yung pagmamahal ng Diyos. Babasahin ko po sa inyo ay isa pong report coming from the World Bank. Pasensya na kayo, nabibingi po ako eh. Ayan, from the World Bank, ito po yung report. Sana po ay ma-excite kayo sa nangyayari sa atin. The Philippines has achieved a position in the Far East. Wow. Second only to Japan, both in respect to its level of literacy and to per capita production capacity. The prospects of the Philippine economy for sustained long-term growth are good. Apart from generous endowment of material resources and high level of literacy, other favorable factors are the growth of the labor force, the availability of managerial and technical skills, the high level of savings and investment, rather good prospect for most of the Philippine exports, and considerable possibilities for import substitution. Wow, ang ganda, no? Nakakatuwa ba? Sabi niya, kayo na pangalawa sa Japan. Iba kayo. Sabi niya, ang economic growth nyo, antindi. Kanya lang, nung nabasa ko, nalungkot ako. Itong report na to was 1957. Sabi ko, ano nangyari? Yung report was concluded in 1957. Bakit nagkaganon? Ano nangyari? Ito ang kanilang nakitang resulta. Because the corruption, ang score niya is 119. Tapos, pinakita na doon lahat, pati poor infrastructure, sama-sama na. MRT na tumitigil sa gitna, natatraffic, pinakita rin. Ngayon tinatanong ko, bakit tayo nagkaganito? Alam niyo, sabi nila, noong sa dilim yung pinakamadilim na kasaysayan ng Uganda. Alam niyo yung Uganda? Uganda. During the time of Idi Amin, alam niyo yun? Yun ang pinakamadilim. Kasi grabe yun, napaka-corrupt na leader. Sa Pilipinas, hindi pa tayo nakakalabas sa liwanag. Bagamat ito lang, good news lang, umangat-angat na tayo. Dati, kung 119 ang score natin, kahit pa paano pang number 85 na tayo sa corruption. Naintindihan po? Malayo-layo na yon, kahit pa paano, umangat-angat na tayo. Pero, ang problema ho natin, tutuloy pa to, hindi pa tayo nakakalabas sa dilim. Alam niyo kung bakit? Dahil, hindi si Idi Amin ang ating leader. Ang problema natin, tayo, maging leader natin, hindi amin. Hindi tayo umaaming magnanakaw tayo. Nagkakaintindihan tayo? Kasi kung hindi natin nakikita ang ating problema, hindi tayo maaayos. Kaya ang Diyos na mismo nagsasabi sa atin sa aralin natin ngayon, na sabi niya, you shall not steal. Dapat nating maintindihan na ang problema ng bansa natin ay problema nating lahat. Bakit? Sabi ni Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Tama, mali? Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, kung ano yung pamahalaan, yun ay refleksyon lamang ng sambayanan. So, don't ever think that it is their fault because our leaders are corrupt. That's not true. We are all corrupt. Ang problema, uulitin ko lang, hindi lang natin to pinapansin. To most of us, we try to deny the fact that we are all corrupt. Given an opportunity that, for everybody, for every one of us, given an opportunity, magnanakaw tayo. Kaya lang ito, sabihin ko sa inyo, masarap bang pakinggan pag sinabi sa iyo magnanakaw ka?
Ayaw natin, tama? Ngayon, huwag tinanong ko kayo, sino dito ang magnanakaw? Walang magtataas ang kamay? Di ba? Sabi, kakahiya. Magnanakaw to. Tingnan ho natin. Alam nyo, hanggat hindi natin nakikita yung problema natin, hindi tayo maayos. Kaya tingnan natin, pag-aralan natin ito. Ano bang ibig sabihin ng pagnanakaw? What is stealing? At bakit ayaw ito ng Diyos? Una-una, itong sabi ng Diyos, if a man steals an ox or a sheep and slaughters it or sells it, he shall pay 5 oxen for the ox and 4 sheep for the sheep. Sabi ng Lord, yung salitang steal dito, yung Hebrew word niyan, ang ibig sabihin ay ganito, to thieve, by implication, to deceive, yung panglilinlangin, lolokohin. Sabi niya, hindi lang yon, to carry away, kukunin, palayo, o kaya secretly bring, or yung sikretong dadalhin ng walang paalam, or steal away, ibig sabihin talagang itatakbo, o kaya get by stealth, ibig sabihin talagang sikretong nanakawin. Nakuha niyo ibig sabihin? So, yun ang ibig sabihin. Kaya itong word na ito, parehong-pareho sa paggamit sa Deuteronomy 24:7. If a man is caught kidnapping, isipin niyo ang kidnapping, kasama doon. Sabi niya, pag ikaw ay nag-kidnap, yung word na pagnanakaw at saka kidnapping, pareho lang. Now, para saan itong mga bagay na ito? Isipin niyo para maintindihan natin, kaya sabi ho ni Pastor Peter Kanamaga, sabi niya, stealing, it is taking what is not rightfully yours without permission. Yung kinuha mo na walang paalam, hindi naman, wala kang karapatan doon, hindi mo pag-aari yun. O kaya naman, to withhold or keep what should be given. Hindi mo ibinigay yung dapat na ibigay. Naintindihan po natin. Kaya sa Leviticus, ito mapapansin niyo, nor shall you gather the fallen fruit of your vineyard. Kung may tanim ka, wag mo nang kunin yung mga nalaglag na. Para saan yun? Sabi niya, you shall leave them for the needy. Bigay mo na yun sa mga nangangailangan. And for the stranger, I am the Lord your God. You shall not steal, nor deal falsely, nor lie to one another. Ang sinasabi ng Diyos, para sinasabi niya, yung para sa kanila, ibigay mo na, wag mo nang ariin yan, nalaglag na yan eh. Kaya alam niyo pala, pati pa rin nalaglag na kusa lang, pabayaan mo na, di ba tayo? Sayang yan, sayang yan, sayang yan. Hindi, ibigay mo na yan sa mahihirap, para sinasabi ng Diyos. Ngayon, tingnan ho natin to. Pero meron pa pong mas malalim na prinsipyo tungkol sa pagnanakaw. Para maintindihan natin, tandaan ninyo, pag sabi natin honor, puro honor yan eh. Honor others' lives, honor. Bakit may honor? Ano ibig sabihin yan? Tingnan niyo sabi ng Diyos, the earth is the Lord's, and all it contains, the world and those who dwell in it. Ano sinasabi ng Diyos? Lahat ng nilikha, Kanya. Tama? Pati ikaw, Kanya. Pati ako, Kanya. Nagkakaintindihan? Ngayon, nilikha ng Diyos ang tao para mamahala ng kanyang nilikha. Remember, we were created at the 6th day. Sabi nga nun, let us make man in our image. Tapos sabi niya, rule the earth. Remember? Rule the birds in the sky. Rule the fish under the water. Lahat yung sinabi ng Diyos. Bakit? Tayo yung katiwala ng Diyos. Nagkakaintindihan? We are His stewards and stewardess. Now, listen to this. Yung pagnanakaw, yan ay nature ni Satan. He wanted to steal the glory from God. Kaya sabi ng Bible, the thief comes only to steal and kill and destroy. Yan ang diablo. But God, our God, He wants us to have life and have it abundantly. When He told us not to steal, ang kanyang puso, because He wants us to have an abundant life. Nagkakaintindihan? Itong diablo, ang gusto niya sirain tayo, kaya talagang pati yung ating posisyon to manage the world, ninanakaw niya. Niloko niya si Adan. Niloko niya si Eva. Dahil doon, ito nangyari. To the woman, he said, I will make your pains in childbearing very severe. With painful labor, you will give birth to children. Your desire will be for your husband and he will rule over you. Kapag ganyan na yung sitwasyon, ano mangyayari sa babae? Napaka-protective yan sa anak. Gagawin niya lahat. Para lang yung anak, siguradong buhay. Tama, mali? Pag yan ay nangailangan at walang-wala siya, pwede na siyang magnakaw dahil gagawin niya lahat para dyan. Hindi lang yon. Yung mga lalaki naman, itong sabi, to Adam he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it.
Sabi niya, curse is the ground because of you. Dahil itong si Adam nagnakaw eh. Ninakaw niya yung prutas na hindi niya dapat kunin. Tama? In a sense, nakinig siya sa asawa niya eh. Because of that painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It will produce thorns and thistles for you, and you will eat the plants of the field. Sabi niya, by the sweat of your brow, and you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken. For dust you are, and to dust you will return. Ano ibig sabihin? Ang hirap kumita ng pera. Napansin niyo po ba? Hindi madaling kumita. Kaya tuloy, lahat ng tao naghahanap ng paraan paano mapapadali kumita. Nagkakanindihan? Yan ang epekto. We became uncertain, we became insecure. Kaya dahil dito, nakalimutan isang bagay. Ang bait ng Diyos pa rin. Sa kabila noon, binigyan niya pa rin tayo ng kakayanan para kumita, lakas, kamay, bibig. Tama? Ngayon, bakit? He still wants us to be faithful as stewards of His resources. Naalala niyo yung parable of the talents? Diba? He gave some as 5,000 talents, 2,000 talent, 1 talent, 5 talent, 2 talents, 1 talent, tama? Para ipakita sa atin that we are all managers. Iba-iba yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin, pero hindi ibig sabihin, iba sa atin wala. Ibig sabihin pare-parehas meron. Nagkakaintindihan? Meron lang 1, meron 2, merong 5. Okay po? Yung talent na yan, hindi yan yung isa lang. Ang equivalent yan, talagang billions of dollars. Yan ang equivalent yan. Kaya isipin nyo na mabuti. Lahat tayo binigyan. So lahat tayo, merong pangangalaga. So lahat tayo, kung ano meron ka ngayon, pinapaalaga ng Diyos sa iyan. Nagkakaintindihan po tayo? Hello? Ngayon, kung ganon, ano yung stealing? Ang stealing is dishonoring a person's privilege to steward what God has entrusted to him or her. Nagkakaintindihan po? Kapag kumuha ka ng bagay na hindi iyo, yung pinagkakatiwalaan, binabastos mo. Hello? Naintindihan po? Parang halimbawa, yan ay para sa kanila, kaya mapapansin nyo, pati sa pagpaparking, dito pa lang parking. Pag nag-park ka doon sa daanan ng PWD, pag nanakaw yun. Kasi wala na siyang dadaanan. Hindi yan para sa'yo. Nagkakaintindihan po. Huwag kayong magagalit kasi iniisip ko tayo, Christian na tayo, hindi na kailangan ng batas na no parking. Iniisip mo na kagad, daanan yan eh. Pag binaharangan mo yung driveway, ganun din. Naintindihan niyo po kasi dishonoring mo yung stewardship na para sa kanila. Tama po ba yun? Parang galit na kayo Nagkakanindihan po tayo. Kaya nga, ito papansin nyo, dahil yan ay pinagkatiwala, itong sabi ng Diyos, tinan niyo magugulat kayo. Kaya sabi ng Diyos, masama ang nanghihiram, tapos hindi nagbabayad. Alam mo ang Christian, hindi naman tayo magnanakaw eh. Ang problema lang natin madalas, hindi natin binabalik yung hiniram natin. Hello? Mapapera yan, mapagamit yan. Minsan di nagigabalik ng gamit. Hiniram, tapos hindi binabalik. Ang sabi ng Diyos, yan ay gawa ng masasama. Kasi ang totoong matuwid, mapagbigay. Hello? Pakigising mo yung katabi mo. Sabihin mo, may utang ka bang di mo pa binabayaran? Baka sakali lang, maalala mo. Kasi isipin mo, pagwawalang galang yan doon sa taong totoong pinagkatiwalaan ng Diyos. Kinuha mo. Yung iba kasi ang ginagawa, pakikitain ko muna bago ko ibayad. Isipin mo nang mabuti. Dapat nga siya yung gumamit noon para pakitain niya. Kasi siya ang mananagot sa Diyos para doon sa bagay na yon. Nagkakaintindihan po. Kaya yung mga taong hindi nagbabayad ng utang, ni hindi nagpaplanong magbayad ng utang, ang tawag doon ay magnanakaw. Sorry hindi kita pinatatamaan. Kasi dapat pinag-iisipan mo yun. Kaya nga before you even spend for whatever for yourself, inisip muna, may utang pa ako unahin ko na muna ito. Kaya nga, di ba, narinig yung mga pay when able? Yung pay when able? Iba inaantay kasi maging able. Di ba, utang niya 10,000, hintay niya makaroon ng 10,000, 9,000 pa lang. Hindi pa ako able. Hindi. Kapag able ka na ng 1,000, ibayad mo na yung 1,000.
Pag able ka, bigay mo na yung 100. Bigay mo na yung nararapat para doon sa pinagkakautangan mo. Kasi ikaw rin ang kawawa. Hello? Nagkakaintindihan tayo? Kasi mahal ka ng Diyos, ayaw ka niyang mabaon sa utang dahil habang di ka nagbabayad, pabaon ka ng pabaon. Nagkakaintindihan? Maaring may gamit ka, di ibenta mo na muna yung gamit mo para ibayad mo. Nakuha niyo yung sabihin? Kasi yun ang taong matuwid. Mamaya, papaliwanag ko sa iyo pa ng mabuti ito para hindi naman kayo malugmok ng husto. Huwag kayong mag-alala, lahat tayo may utang. Okay, tuloy tayo. Sabi nga nun, tingnan nyo, isa pa. Sabi niya kasi, stewardship You shall not oppress your neighbor, nor rob him. The wages of a hired man are not to remain with you all night until morning. Sabi niya, kapag may nagtrabaho na sa'yo, bayaran mo ng tama. Huwag mo i-withhold. May mga tao, tapos na yung trabaho, tapos na. Ayaw pa rin bayaran. Alam niyo, dami ko nakalalaman yan. Iba Christian pa Pagkat magpapagawa. Tapos, sisingilin. Siyempre, sisingilin. Nako, hindi mo masingil-singil. Bakit? Natutulog yung may-ari. At yung cheque, nahigaan niya, ginawang unan, kaya hindi mapirmahan. Alam nyo, yung ganyang style, hindi yan totoong style. Masama yan. Kapag nagbigay na ng serbisyo ang isang tao, ayon sa pinag-usapan, bayaran mo. Hello? Kaya kung wala kayo babayad, sabihin mo para kung hindi siya mag-agree, wala siyang gagawin para sa'yo. Mas mahirap yung nangangako ka, hindi mo naman gagawin. Hello? Okay pa kayo? Yan ay para sa ating lahat. Naintindihan po? Kaya nga, bakit? Hindi tayo aangat. Tingnan nyo Kasi sabi ng Bible, bayaran mo ng tama. Yung iba below minimum wage pa. Di ba? Parang, huwag kayong magagalit Alam nyo bang, maraming mga kasambahay, hindi na babayaran ng tama ayon sa batas. Alam nyo? Kaya nga ako walang kasambahay Di ko kayang magbayad. Tuloy tayo. Ang sabi gano'n, now, ito pa, yung pangungupit, now he said this, kasi si Judas sabi gano'n, was concerned about the poor. He wasn't concerned about the poor. Sabi niya, but because he was a thief and he had the money box, he used to pilfer, nangungupit. Pero si Judas talaga, yung mga nangungupit din, Judas talaga yan Hindi si Judas Naintindihan sabihin, naalala ko, mayroong isang bata umuwi sa bahay. Papa, pinapupunta ko kayo sa school. Pinatatawag kayo ng principal. Bakit anak? Ano nangyari? Basta sabi ng principal pumunta ngayon yung tatay sa principal. Naalaman na nagnanakaw ng ballpen at saka papel yung anak. Di galit na galit yung tatay. Alika nga rito. Ano ka ba naman? Ba't nagnanakaw ka ng ballpen at papel? Hindi mo ako gayahin. Sana sinabi mo lang sa akin, ang dami sa office. Yung tatay din malabo. Nagnanakaw din. Kaya sabi, mga nangungupit na ganyan, alam nyo, ako, sakit ko yan nung hindi pa po ako Christian, bata pa po ako. Minsan nga, sa hiya ko, nakakahiya yung pinaggagawa ko, naalala ko yung nanay ko, yung kanyang bag, nakabukas nakita ko po si Osmeña, parang malungkot. Ang lungkot-lungkot niya, parang sabi ko, kawawa naman, nandun lang siya sa bag. Siyempre, titignan ko na, kukunin ko na, napansin ko, meron kami nung isang larawan na parang nakatingin sa'yo So, hindi ko kinuha, sabi ko, huwag kang maingay, merong bantay. Diyan ka lang. Siyempre, nung panahon na yun, wala naman ako naiintindihan talaga, tumagilid ako, tapos tinakpan ko ng kumot, tinakpan kumot, tapos binalikan ko, halika na, dali, takbo na tayo. So, tumakbo kami, nagsaya-saya kami, punta kami kung saan-saan. Hanggang sa, nakalaya na siya. Alam nyo, ganyan tayo Naintindihan po natin? Ganyan tayo, parang nakita ko na mahilig mangupit. Kaya, alam nyo, kaya pinsan nyo, anong epekto sa iyo? Lagi ka nagdududa. Siguro nangungupit yan. Kasi dala-dala mo na. Di ba? Parang iniisip mo, kapareho natin lahat. Now, tingnan nyo po. Ito pa, isang malungkot. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yung mga bilang tatay o sino man sa atin, sa pamilya, kung di mo nasusuporta ang pamilya mo, bakit ka gastos sa ibang bagay? Yung iba, sinusugal. Teka, you have forgotten that the money does not belong to you. It belongs to the whole family. God provided for you, for your whole family. Kaya hindi basta binagastos ng kung ano-ano. The fact is this, if you are stewards of God, that money belongs to God, and that money should be spent the way God wants you to spend it.
Amen po? Hindi ka basta bili ng bili. Yung iba, bili basta nagustuhan lang. Ang ganda nito, bag ito, ang ganda nito. Itong bag, bili na natin ito, mura ito. Murang-mura ito, 500,000 lang, sayang. Bag! 500,000, murang-mura. Uy, ito naka-bargain ako, 1,000,000 dapat ito eh. Itong relo na to, 1,000,000 dapat ito, nakamura ako. Magkano kuha mo? 750. Wow! Diba? Minsan tanong mo na, Lord, talaga bang gusto mo ito? Alam mo, mabait ang Diyos kasi may mga pagkakataon, yung pag may mga ganyang bargain, hindi ako nagpaparamda, parang hindi ako masyadong na-apektuhan by God's grace, no? Kasi hindi niya ako binibigyan ng pera. Pagka binigyan niya ng pera, kailangan na. Kaya mabuti yung ganun eh. Kaya ingat kayo. Parang wag kayo kasi pinagpo-provide naman ng Diyos eh. Nagpo-provide siya. Now, listen to this. Kaya sabi ng Bible, tingnan nyo, isa pang nakakatakot ito. Absalom used to rise early and stand beside. Alam niyo ba si Absalom? Anak ni David. Anak ni David. Alam niyo ginagawa niya? Sabi niya, pupunta siya beside to the gate, and when any man had a suit to come to the king for judgment, siyempre meron siyang kaso, no, dadalhin sa king. Ang gagawin niya, Absalom would call to him and say, "From what city are you?" And he would say, "Your servant is from one of the tribes of Israel." And sabi niya, then Absalom would say to him, "See, your claims are good and in the right, but no man listens to you on the part of the king." Sinasabi ni Absalom, wala namang makikinig sa iyo sa mga hari. Ako na lang, tutulungan kita. Bakit niya ginagawa yan? Sabi, moreover, Absalom would say, "Oh, that one would appoint me judge in the land. Then every man who has any suit or cause could come to me and I would give him justice." Ako nang bahala sa iyo. Huwag ka na pumunta sa hari. Anong ginawa niya? In this manner, Absalom dealt with all Israel who came to the king for judgment. So Absalom stole away the hearts of the men. Ano sinasabi niya? May mga paraan din ng tao na hindi lang nila ninanakaw bagay. Pati yung puso ng tao. Ang tawag dyan, kahit sa opisina, yung posisyon na para dapat sa iba, ang gagawin nila, huhulihin lang yung puso ng boss. Anong tawag dyan? Sip-sip. Sa Ingles, vacuum. Bina-vacuum niya. Parang talagang sisip-sip para manakaw. Minsan, ginagawa nila yun, pati sa pagtitinda, pati sa Talagang yung affection, dinadaya nila yung tao. Kung kailang malungkot na malungkot, doon dadayain. Kunyari, yung asawa, malungkot, bakit po, sir? Yung sekretary, bakit po, sir? Kasi asawa ko nag-away kami. Naku, sir, kawawa ka naman. Di bali, sir, andito ako. Hindi kita pababayaan. Parang demonyo no? Kasi nga, she was trying to steal the heart. Ingat kayo kasi kahit tayo, minsan mayroon tayong ganun tendency, hindi natin napapansin, magnanakaw tayo. Minsan sa anak, minsan sa boss, ang tawag dyan, namumuliti ka. Tama? Parang, kaya yan tawag dyan, namumuliti ka. Alam mo yung politics? Marami. Tics, yan? Surot. Sip-sip sila, sabay-sabay. Yan. Kaya marami, akala mo mabubuti, pala hinahango lang yung puso mo. Pero hindi naman silang karapat dapat na mamuno. Nagkakaintindihan po tayo? Tayo naman naloloko kasi surot din tayo. May makukuha ko dyan. Kamag-anak ko yan. Yung ganun ba? Kaya pare-pareho tayo nagsasuffer. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong ganyan. Minsan kahit sa mag-asawa, nagkokompetisyon para sa anak, nagkokompetisyon. Hindi, pati sa mga pastor, minsan alam niyo po ba, hindi sa church na ito sa iba kaya hati-hati yung mga church Bakit? Yung pastor, yung assistant, bubulahin yung Panginoon, alam mo si pastor, masamang tao yan. Kung alam mo lang, ba't ganun? Kung talaga may problema ka dyan, di sana sinabi mo sa kanya, bakit mo sa akin sinasabi? Kaya nga you're trying to steal the respect for the people na parang gusto mo sa iyo mapunta. Mali yun. Naintindihan po? Hello? Nagkakaintindihan po tayo? Nandiyan pa kayo? Kaya itong napaka-importante, ingat tayo. Ngayon, sabi ng Diyos, anong message natin ngayong hapon? Do not steal. Pakisabi mo sa tabi mo, huwag kang magnakaw. After hearing all of this, huwag mo na sabihin, hindi amin, hindi ako magnanakaw. Baka naman may utang ka pa. Baka naman meron ka pang di binabayaran sa mga naggagawa sa iyo. O kaya naman sa trabaho mo, hindi ka nagtatrabaho ng maayos.
Do not steal. Do not steal. Alam nyo, si Anna Bridgestone, nakakatuwa, nagbigay siya ng konting summary sa stealing na ito. Sa 10 Commandments in today's modern world. Sabi niya, meaning, respect private and personal property. Kaya ito yung meaning ng stealing. You have to respect private and personal property. Tapos sabi niya, do not take what is not meant for you. Yung hindi para sa'yo, wag mong kunin. Itong sabi niya, tingnan nyo modern day relevance. Stealing means to take something that is not yours, where these are objects or not. Today, stealing is not just limited to common burglary or thievery. As technology advances, grabe modern forms of stealing have also developed. This includes identity theft. Can you imagine? Pati identity, ninanakaw. Credit card fraud, yung mga credit cards. Plagiarism. Sabi niya, music and movie piracy. Yung nagda-download? Ganun ba yun? Yung bumibili ng DVD na ang salita'y DVD? Pag nanakaw yun, piracy daw eh. Alam niyo, ang daming Christian nakapila pa. Buti, nilayo na nga tayo ng Diyos doon, Pero pinupuntahan pa din. Tapos proud na proud pa tayo. Napanood ko na yung Mission Impossible, yung Rogue. Saan? The DVD. Tuwan-tuwa pa tayo, pag nanakaw yun. Sabi, mano ba namang tiisin mo na, wag panoorin. Alam niyo, aaminin ko sa inyo, wag kayo nagda-download ako dati. Ngayon hindi na. Humihingi na lang ako sa nag-download. Biro lang. Nakakayaman sabihin, pero totoo, dati ngayon ayaw ko na po, talagang tinigil ko na, bumili pa ako ng hard drive na marami para sa movies. Nasabi ng Diyos, di ka na ba nahiya anak? Nanonood ka, nakaw yan. Lord naman, sila naman nagnakaw Sinusuportahan mo nga Kaya tinigil ko na talaga. Kaya ulitin ko, pati yung product piracy. Product piracy. Minsan, bili tayo ng Lacoste na peke. Nakikita nyo naman kasi 4 ang ngipin. Di ba? Hindi naman, wag na kayo magkunwari. Kasi iba, talagang proud na proud po. Naka-long jump. Pero yung long jump niya nakalagay doon, long shot. Alam nyo, isipin nyo kung kayo may-ari nun. You're the one producing it. You're stealing it. Nagkakaintindihan po. Taking credit that does not belong to you. Yan ay pagnanakaw. Kaya sabi ng Lord, and many more. Kaya ang dami maglalipa na. Naka-Rolex. Wow, Rolex. Pag pinasa mo na malapitan, Rolex. Ano ba yun? Naalala ko, nasa China kami, bigla may lumapit sa akin, kumakain kami, ganun. Rolex. Ganyan. Rolex, sorry. Ganyan. No, Rolex, sir, 1,500 RMB. No, sir, Rolex. Sabi niya, no. Mamaya, sabi niya, para umalis na lang sa Ines, okay, give me at 100. Sobrang lako ng tawad, Ibinigay! Sabi ko, taga manloloko talaga. Pero naloko rin ako, nabili ko Tapos bigla ako naisip, masama pala yan. Naintindihan po natin, alam nyo, tiisin nyo na. Ngayon, alam nyo, nakakalungkot, pati mga Christians. Bibili, nagda-download ng mga Christian music, wow, updated siya. Pero nakaw. Kaya tanong nyo, nagpunta ako sa mga bookstore, kamusta tinda ninyo? Mahina na sir, kasi nada-download na lahat. Kalalabas pa lang, meron na silang copy. Christian yon. Ginagamit na nga sa worship. Ang saya-saya! Kakahiya. Ngayon, aasa tayo, aayos ang bansa. Hindi, kasi ang Diyos, just. Ito pa sabi niya, pag tinan nyo, sabi niya, modern day relevance, sabi niya, another form stealing, being dishonest about your income tax. Sabi niya, kidnapping. Tapos sabi niya, withholding justice. When an individual deserves to be absolved from a crime and set free, but a corrupt judge does not give this rightful freedom to him, then it's stealing. Ito malungkot, sabi niya, people can also steal another person's peace, love, respect, and good reputation. When a person intentionally maligns another, he is stealing the peace and the good reputation of this person. When a boss belittles his subordinate, he steals this person's self-respect. Yung pag-boss kasi, binamaliit mo bininakawan mo siya ng respeto sa sarili. Grabe, no? Sabi ko, Lord, ang daming kasalanan. Kaawaan nyo kami. Kaya ito, pati reputasyon, minsan sinisiraan. Brother, pag-pray mo itong kapatid na ito, ang sama ng ugali.
Pinag-pray pa! Dinaan pa sa prayer. Di ba? Nakakalungkot. Kaya anong sabi ng Diyos? Do not steal. Do not steal. Kasi ayaw ng Diyos yun. You know, kaya ayaw ng Diyos yun kasi God is just. Whether we like it, God is just. Sabi ng Lord, for I, the Lord, love justice. I hate robbery. Galit ang Diyos sa pagnanakaw. Kaya nga sa natural law, binigay na to ng Diyos, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. For one who sows to his own flesh will from the flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Huwag mo sirain ang iyong sarili. Bakit? Tinanin nyo? Kasi mayroong effect. May isang babae po, kawawa, isang babae, nagnakaw sa sobrang gutom, nagnakaw siya. Nahuli siya ngayon. Siyempre, asawa kasama sa husgado. Sabi nung huwes, sabi gano'n, ba't ka ba nagnakaw? Sa sobrang gutom ko lang po. Kaya po ako nakapagnakaw. Anong ninakaw mo? Isang latang peach po. Isang latang peach po. O ilan ang laman yan? 6. O sige. 6 na araw kang makukulong. Ay, salamat po. Eh yung lalaki, pinuha niya ng pagkakataon yun. Sabi niya, mahal na hukom, meron po ako ipagtatapat sa inyo. Nagnakaw rin po siya ng isang latang gisantes. Alam nyo, ingat kayo kasi baka yan ang pagkakataon ng asawa niyong mawala ka na sa buhay niya. Kaya huwag ka magnanakaw kasi may ganti. Naintindihan natin? May ganti. Nagkakaintindihan po tayo. Kaya sabi ng Bible, look at this. He who is a partner with a thief hates his own life. He hears the oath but tells nothing. Di siya mimik. Ito, partner pa lang. Hindi pa siya yung thief. Partner pa lang siya. Sabi niya, kung partner ka ng mananakaw, galit ka sa buhay mo. Di how much more if you're a thief? Tama? Galit ka sa sarili mo. Kaya nga itong mamang ito, kung familiar kayo, siya po ang kilalang jewel thief, si Arthur Barry. Sikat na sikat siya noon na magnanakaw ng mga jewelry. At ito, gabi niya, pag nanakawan ka, ibig sabihin mayaman ka kasi ang ninanakawan niya lang, mayayaman lang. Ang problema, nahuli siya. Natamaan ng bala sa sobrang sakit, nakulong. Ngayon nakawala naman after several years. Pero nahuli ulit kasi nagnaka ulit. Sabi niya, di na ulit, pero nagnaka ulit. Hanggang sa na-realize niya after so many years, more than 25 years ata na nakulong. Nag-isip-isip, sabi niya, hindi na talaga ako magnanakaw. Hanggang sa pupunta na, nung napalaya na siya, nagpakabait na siya, nagpakabait. Alam niyo sabi ng mama? Everybody hindi siya naiisip na siya yung Arthur Barry na magnanakaw na kilalang kilala at sikat na sikat ng panahon na yon na jewel thief. Sabi niya, pero may nakaalam. Pinuntahan ng mga reporters. Tapos kinanong siya, in-interview. Hanggang sa tinanong, sinong pinakamayamang taong talagang nanakawan mo ng gusto? Sino yung nanakawan mo ng gusto? Sabi, hindi pinakamayamang tao. Sino yung taong pinakananakawan mo ng gusto? Yung matindi mong nanakawan. Kasi binabalik-balikan niya yung nanakawan niya eh. Sino yung pinakamatindi mong nanakawan? Tumahimik siyang ganyan. Sabi niya, si Arthur Barry. What do you mean? Magaling akong tao. Pwede sana ako naging stockbroker. Pwede sana ako naging tulong sa salipunan. Pwede sana akong naging negosyante. Pero dahil sa ginawa ko, ninakawan ko ang sarili ko ng oportunidad para sa isang mabuting kinabukasan. Those who robs and steal, they hate themselves. Yung mga nag-aaral na nangongopya, galit ka sa sarili mo. Bakit? Paano ka matututo? Nangongopya ka eh. Tuwan-tuwa ka pa. Lord, tulungan mo ako. Ay, hallelujah. Thank you, Jesus. Ninanakawan mo ng sagot. Ano ka ba? Alam nyo, kaya ko naintindihan nung nagre-review kami sa board exam, ang daming nangangatog, ang dami. Kasi bakit? Kasi during the days of our studies, hindi nag-aaral kopya ng kopya. Samantalang, yung panahon ng board exam, relax ako dahil alam ko yung ginagawa ko eh. Dahil natutunan ko na. Naintindihan? Nagtatrabaho pa ako noon. Kaya hindi siya nagpagmamalaki. Yung iba naghahapit dahil nagnanakaw sila ng sagot during their studies. Kawawa, hindi na alam ang gagawin.
Kaya ho, ulitin ko, kung galit ka sa sarili mo, magnakaw ka! Mangopya ka hanggang gusto mo. Enjoy! Pero kung mahal mo yung sarili mo, makinig ka sa sinasabi ng Diyos, do not steal. Dahil mahal ka ng Diyos, He wants you to be prepared, He wants you to be better, He wants you to have a good life, He wants you to have an abundant life. Listen to His instruction. Tuloy tayo. Kaya anong message natin ulit ngayon? Do not steal. Kasi bakit? Pwede kang mapatay. If you are caught, pwede kang mamatay. Wala kang kalaban-laban. Pwede kang hindi lang mamatay, magbabayad ka ng doble. Wala ka na nga, magbabayad ka pa ng doble. Ano pa? And thief is shame, mapapahiya ka pa. Mapapahiya ka pa. Kaya ito, hindi lang yon, magsasuffer ka as a murderer or a thief. Can you imagine? Merong consequence. At ang pinakamalungkot, merong pong eternity. Your eternity is at stake. Saan yun? Tingnan ninyo. But for the cowardly and unbelieving, abominable, murderers, immoral persons, sorcerers, idolaters, and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. Saan yun? Walang magnanakaw. Hallelujah. Wala ba? The unbelieving. Mga taksil, hindi kayo nagtitiwala. Bakit? Sabi ng Diyos, make sure that your character is free from the love of money, being content with what you have, for He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Because you did not believe in me, because you did not trust in me, you stole. It is an unbelief. Nagkakaintindihan? Tingnan niyo, sabi ng Bible, tingnan niyo, sa Psalm, better is the little of the righteous than the abundance of many wicked. For the arms of the wicked will be broken, but the Lord sustains the righteous. The Lord knows the days of the blameless, and their inheritance will be forever. Ang ganda ng pangako ng Diyos. They will not be ashamed in the time of evil, as in the days of famine they will have abundance. Kahit sa araw ng tagutom, mananagana sila if they listen to me, if they trust me, if they believe in me, if they follow me. Mananagana sila. Yan ang pangako ng Diyos. And sabi niya, but the wicked will perish. The enemies of the Lord will be like the glory of the pastures. They vanish like smoke. They vanish away. The wicked borrows. Yun ang konteksto nun. The wicked borrows and does not pay back, but the righteous is gracious and give. Kaya yung taong sumusunod sa Diyos, imposibleng magutom. Sabi nga ni David matanda na ako, wala pa akong matuwid, nakita ko ang anak nilang namamalimos. Hello? Huwag niyo kalimutan to. Kapatid, maaring nung nakaraan, nagkamali-mali ka na, walang problema. Bawi ka. At least narinig mo ngayon, kasi kaya nga ito pa, tinan niyo dahil ito'y pagtitiwala sa Diyos, kaya marami, hindi lang nila ninakawan ng tao, pati Diyos, ninakawan nila. Will a man rob God, yet you are robbing me, sabi ng Diyos. Ninakawan ko ang Diyos, sabi niya, oo. But you say, how have we robbed you? In tithes and offerings, you are cursed with a curse, for you are robbing me, the whole nations of you. Kaya nga, ba't parang may butas to, lahat ng ginagtatrabaho ko, nawawala agad, nauubos agad, parang lagi akong kulang. Alam niyo, kaya pag tinatanong ko yung mga tao, pag may financial problem, ang unang tinatanong may utang ka ba? Pangalawa, pinagnanakawan mo ba ang Diyos? Kaya lang, siyempre, hindi mo naman natanong na nagnanakaw ka, di ba? Dapat, binabalik mo ba sa Diyos yung dapat sa Kanya? Yun ang mga tanong na una Bakit? Kasi merong yan Kahit tinan nyo, kasi may curse At hindi lang yun, buong bansa damay Hindi lang ikaw, pati buong bansa. Nagkakaintindihan tayo. Kasi siyempre, if you are not blessed, and many of the people are not, as in there is curse in them, obviously the whole nation is affected. Pero the righteous, the Lord will take care of you. Yun ang sabi ng Diyos. Now, tuloy tayo. Sabi, bring the whole tithe. Kaya ibalik mo. Hindi sinabi, give. This is not something, give. Kasi kay Lord lahat. Kaya ibalik mo. Bring the whole tithe. Now, I will not discuss this muna in details, pero this is something that you should understand. Ano sabi ng Diyos? Pag ikaw ang sumunod sa akin, I will rebuke the devourer. Ako mismo ang magre-rebuke ng mga nagpipigil sa pagkita mo, sa pagpipigil na ikaw ay umunlad. Ako mismo ang sisira sa kanila. Ayaw mo nun? Hello? Gusto mong sigurado yung mga pinagtatrabahuan mo? Andiyan ka pa? Siyempre, dali mo kay God yung para sa Kanya. Huwag mo siyang pagnakawan. Now, listen to this. Kaya tingnan nyo sa Joshua 7:11.
Sabi niya, Israel has sinned and they have also transgressed my covenant which I commanded them. And they have even taken some of the things under the ban. Ano yung under the ban? Kasi meron silang kinuha na para hindi para sa kanila, tinago nila sa kanila, sa kanilang bahay. Tinago nila sa sarili nilang ari-arian. And sabi niya, both stolen and deceived. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi ng Lord, therefore the sons of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies. Kasi sila talo. Now, anong gagawin natin? Ang sabi ng Diyos, paano kung nagnakaw na tayo? Kaya marami sa atin, ulitin ko marami tayo, ang laki ng problema natin financially, ang laki ng problema natin sa bagay-bagay. Tanong yung sarili niyo, baka naman may tinatago ka pang mga bagay na hindi iyo. Bigay mo na sa Diyos. Bakit? Saan ko nakita yan? Sabi ng Diyos, tinan nyo, rise up, consecrate the people and say, consecrate yourself for tomorrow. For thus the Lord, the God of Israel has said, there are things under the ban in your midst, O Israel, you cannot stand before your enemies until you have removed the things under the ban from your midst. Hanggat hindi mo inaalis yan sa'yo, lagi kang mumultuhin, meron kasing puwang para sa demonyo, para pag-isahan ka. Katulad ng ginawa niya kay Adan. Katulad ng ginawa niya kay Eva. Nagkakaintindihan po. O, gisingin mo katabi mo, baka makalimutan niya ito. Sabihin mo, baka meron ka pang tinatagong bagay na hindi iyo. Tulad ng asawa ng iba. Tinago-tago. Yun ang sinasabi ng Diyos. It's time for you to understand, don't steal, and give it to God. Amen? Consecrate yourself. May pag-asa tayo with all of this. Ano sabi ng Diyos? Do not steal. May pag-asa ba? Alam niyo, ang bait ng Diyos. Lahat nangyari sa Old Testament, may sagot ang Diyos. For some reason, hindi aksidente lahat eh. Tingnan niyo Sabi nung mamamatay siya sa krus, at that time, 2 robbers was crucified with him. Sa lahat naman, bakit yung robber pa ang na-crucify with him? Tama? Yung robber pa. Sabi, one on the right and one on the left. Pero itong problema, to some people, nagnakaw na nga sila, sila na nga may kasalanan, sinisisi pa ang Diyos sa kahirapan nila. Sabi nila, Lord, ang labo ninyo. Ganyan-ganyan ginawa ng isang robber. Tingnan nyo One of the criminals who were hung there was hurling abuse at him saying, are you not the Christ? Save yourself and us. Lord, di ba Panginoon ka? Oo, nagnakaw ako. Ligtas mo ako ngayon. May mga ganun tao. Ligtas mo ako. Wala man lang pagsisisi. Lord, naghihirap ako. Nangako ka. Pag hindi mo ako binigyan, Lord, hindi na ako atin ng CCF. Ang daming ganyan. Maraming tao isip nila, Lord, ang labo mo, kala ko totoo ka, nag-attend na ako ng CCF, nagbigay na ako ng ikapo, wala pa rin nangyari sa buhay ko. Relax ka lang. Para kang ganito, kung talagang si Kristo ka, iligtas mo ako. Ganyan-ganyan. Ang tamang attitude, kung talagang nagsisisi ka, ganito. But the other answered, rebuking him and said, do you not even fear God? Since you are under the same sentence of condemnation. Sabi niya, and we indeed are suffering justly. Ano ka ba? Kung nagdudusa ka ngayon, karapat-dapat lang naman eh. And sabi niya, and we are receiving what we deserve for our deeds. But this man has done nothing wrong. And he was saying, Jesus, kahit hindi mo na ako iligtas, alalahanin mo lang ako when you are in your kingdom. Just remember me. Hindi na issue yung iligtas mo ako ngayon, Lord. Alalahanin mo lang ako. Ganun yung puso. Sa atin minsan, Lord, atin na ako sa'yo, promise. Basta ayusin mo, basta bayaran mo utang ko. Walang ganunan. Lapit ka sa Diyos kasi naintindihan mo, Lord, nagkasala po ako. Alalahanin mo na lang po ako. At tulungan mo ako, Panginoon Diyos, kung ano man. Pero alalahanin mo lang ako. Ano sabi ng Diyos? Kakatuwa. And He said to him, truly, I say to you, today, you shall be with me in paradise. O lumapit ka sa Diyos, Lord, dahil ka ng utang. Ang sagot sa Diyos, di bale, halika na. Iuwi na kita. Ay, Lord, wag naman. Pero hindi, biro lang yan. Tinitingnan ko lang kasi kakatulog ka na naman eh. Ito ang punto ko. Ito ang bait ng Diyos. He knows the sincerity of your heart. He knows, and He's always there to provide an answer. Amen? Lahat tayo magnanakaw. Sino-sino ang sasabi dito hindi ka magnanakaw? Sige nga. After balikan natin lahat ng verses. Gusto nyo? Ngayon, you are guilty as charged. You deserve hell. I deserve hell. Gusto nyo pa malaman? Iba nga sa inyo, kakain sa eat all you can. Bibili kayo ng
bottomless iced tea. Sa isa lang, 4 kayong umiinom. O, di ba? Di ba pag nanakaw yun? Yung iba magtatrabaho, papasok sa opisina. Alas 8 pasok, alas 8 nandun na. Pero nandun sa CR, 30 minutes, nagme-makeup, nagre-retouch. 30 minutes. Hindi, from 8 to babayaran. Tapos pag may break time, 30 minutes yung break time. Nagtagal pa, maninigarilyo pa ng ganyan, tagal-tagal. Another 15 minutes. Di ba pag nanakaw yun? We are all guilty. As in, we are guilty as charged. Kaya we just need to admit before the Lord and say, God, forgive me. Remember me, Lord. Makasalanan ako. Kaya nga, ulitin ko. Hindi tayo makakaligtas sa dilim na ito hanggat ang namumuno sa buhay natin ay si Hindi Amin. Naintindihan po natin? Hello? Now, let's continue. Kaya, ito ang ganda. Once you are with Jesus Christ, once you have admitted that you need Jesus, sabi ng Lord, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creature. The old things pass away, behold, new things have come. Bago ka nang nilalang. You don't need to stay there. You don't need to stay a thief. You are delivered. You are with Jesus. Amen? Kaya kung may utang ka, sabi mo, Lord, thank you. I know you will allow me to pay this because I'm no longer a thief. I will try my best by your grace to pay off my obligations. Punta ka sa pinagkakautangan, kausapin mo, tulungan niyo po ako, babayaran ko po kayo, pero tulungan niyo po ako. Naintindihan niyo po? Huwag kang tumakbo. Minsan, mga Christian, nagtatapon ng praise and worship, ay, may utang sa akin, pupuntahan niya. Kita, ayos, punta siya sa kabila. Kaya nagtungkol ka, tatakbuhan sa loob, Wag, harapin mo. Huwag mong takbuhin ang problema mo, huwag mong takbuhan ang problema mo, because the problem will follow you and will even overtake you. Face your problem. Even if your problem is your face. Nagkakaintindihan? Harapin mo. Now, look at this. Ito napakaganda sinabi ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, he who steals, because of the new creature, you are a new person in Christ, he who steals must steal no longer. May mga Christian, nagnanagako pa rin. Ginagawa pa rin na yung ginagawa na dati. Sabi ng Lord, tigilan mo na. But rather, he must labor, performing with his own hands what is good. You know, this is what yung sinasabi ng Diyos yan, as if He was giving an assurance, pag nagtrabaho ka, I will bless you. Tigilan mo na yung pagnanakaw. Tigilan mo na. Sabi niya, so that he will have something to share with one who has need. Wow, binigyan ka pa ng motivation. You will not only earn, you will have something to share for those who are in need. Type niyo ba yan? Ano mas gusto niyo? Kayo yung nilalapitan para hingan ng tulong o kayo yung tumutulong? Pag-isipan ninyo. Di ba ang bait ng Diyos? Parang sinasabi niya, come on, still no longer trust me on this, I will bless your work. And you will even have something to share to others. Parang what an assurance that God is giving us. Parang sinasabi niya, I want you to be a blessing to other people. The moment you are mine, the moment you are one with me, I will make you a blessing. Alam niyo, ang dami ko pong kaibigan. Inangato ng Diyos ang kanilang mga buhay. Mga dati hong walang-wala. And yet now, ang yayaman na. Bakit? Hindi ko sinasabing yayaman ka. Ang sinasabi ko lang, yung mayaman ka sapat sa puso, masaya ka. Amen po? Hello? Kasi kahit wala kang pera, kung masaya ka, panalo ka na eh. Ang masama yung marami ka ng pera, hindi ka pa rin masaya. Talong-talo ka ng doble. Nagkakaintindihan tayo. Kaya sabi ng Bible, ito ang pangako niya sa atin. Now look at this. Kaya naman, do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what we will wear for clothing? Huwag mo nang alalahanin yan. For the Gentiles, alam niyo ba ibang translation yan? Sa God's Word translation? O sa yung New Century Version translation? For those who know God, they eagerly seek all these things. For your Heavenly Father knows that you need all these things. Sabihin ko na sa ito, kung ako tatay mo, tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon, ako tatay mo, wala ka nang dapat alalahanin. Because your Father knows what you need. Amen?
Hindi mo kailangan manloko. Hindi mo kailangan mandaya. Hindi mo kailangan magnakaw. Bakit? Hindi mo kailangan tumakbo sa pinagkakautangan mo because God knows exactly your needs. Nagkakaintindihan po. Pakisabi sa katabi mo, ba't nakalugmok ka pa dyan? Alam ng Diyos pa ang kailangan mo. Sagot niya ang needs mo. Nagkakaintindihan po tayo. Amazing ang Diyos. There was a time, ito lang, very recent lang. Naka-receive po ako ng cheque. Sabi ko, I didn't know that it was timely. Yung kailangan na kailangan ko. Alam niyo kung anong petsa ng cheque? April pa. Ngayon lang inabot. Good, April pa to O yan, nagre-reklamo pa April pa to, ngayon lang dumating. Alam niyo bakit sabi ng Diyos? Kasi ngayon mo lang kailangan. Kung pinadala ko yan noong April pa, nagastos mo na yan, kulang ka. Dahil ngayon, tama na yung tama na yung pangailangan mo, kahit April yan, tama dating yan. Nagkakaintindihan na tayo. Hindi nagdi-delay si God. At minsan, hindi niya ina-advance para masaya. Kasi pag na-advance, baka mapagastos ka pa sa iba. Nagkakaintindihan tayo. Kaya ang sabi ng Diyos, tingnan niya, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Amen po? Kaya mga kapatid, instead of worrying, Lord, anong gagawin ko? Mag-relax ka sandali. You meditate on the righteousness of Jesus. And allow Jesus to inspire you on what to do. And kung may natutukso ka na mag-isa sa kapwa, you meditate on Jesus' goodness. Alam mo, ay ibang paraan ng Diyos. Sabi nga ng Lord, naniningil po sila ng buwis, Panginoon. Bigyan mo na lang. Kahit hindi tayo kailangan magbayad ng buwis, pero bigyan mo na lang. Saan tayo kukuha? Kumuha ka ng isda doon, may pera doon. Kunin mo. Yan ibayad mo. Para sa akin at sa iyo. Biro mo si God, ganun, Kahit saan, ang daming paraan ng Diyos. Siyempre, baka naman isipin mo, hanap ako ng isda, baka may laman ng bibig. Wala, huwag kang ganyan, basta relax ka lang. God exactly knows how to provide for you. Naalala ko, meron pong mama, under persecution, takbo siya, hindi niya alam gagawin niya. Tapos, Lord, wala na akong makakain. Habang tumatakbo siya ganyan, nakakita-lubong siya ng aso. Yung aso, lumalapit, parang susunggaban, sabi niya, chu, chu, chu. Tapos nasuka yung aso, nasuka. Hindi niya alam yung aso, nung nasuka yung pera. May wallet na sinubo yung aso. May pera. Yun ang ginamit niyang panggastos. The Lord provides in so many ways. Tayo, minsan limitado tayo kawawa Iniisip natin, walang pamasahe, nakayuko na lang tayo maglakad. Baka may mapulot. Alam mo, maraming paraan ng Diyos, ano ka ba? Huwag ka nakayuko na forever. Huwag mong limitahan ng Diyos. If you seek Him, He will take care of you. If you seek His righteousness first, His kingdom first, He will take care of you. Nagkakaintindihan po. Pero huwag kang tamad. Bakit? If you seek His righteousness, hindi ka tamad. Dahil susunod ka sa makatwirang paraan ng Diyos. Now, let me end. Alam nyo, itong babaeng to, mamaya ko papakita yung larawan niya. Nakakatuwa siya. Ang pangalan niya po si Stella. Grabe po siya. She was going to make money any way she could. Hagawa siya ng paraan, magkapera lang. Kahit na illegal. Nagnanakaw siya sa gobyerno. Sa Amerika kasi, mayroong mga coupons. Binebenta niya yun para yung galing sa gobyerno, para pagkakitaan niya ng pera, para lamang po sa mga bisyo niya. Until one day, napunta siya sa isang advertisement company at doon, sa halip na magtrabaho siya, sineran siya ng gospel. Binagyan siya ng gospel. Natumanggap siya sa Lord, kaya lang, hindi pa rin niya naintindihan ang tungkol sa gospel hanggang sa lapit siya ng lapit, hanap siya ng hanap ng paraan, kung paano siya maayos, di niya alam kanong gagawin niya. Alam niyo po, nakakatuwa sapagkat isang araw, kinulit-kulit siya nung mamang nag-share sa kanya ng gospel, kinulit-kulit siya, dinala siya sa church. Pagdating sa church, na-enjoy niya yung fellowship, tinuruan siya, hanggang sa nakikinig siya sa ganyan. Sabi nga, kasi umaasa lang siya sa welfare sa government Sabi ng pastor, God is your provider, not the government. Ganun, no? Sabi niya, if you are dependent on your welfare, shame on you. Sabi ba naman ganun? Tinumaan siya, ang lakas ang dating. Pinuntahan niya yung kanyang counselor, sabi niya, pakisabi sa gobyerno, don't send any more checks. God will provide for me. Kaya nagsimula siya magtrabaho.
Pagsimula siya ng trabaho, alam niyo, nagtrabaho sa magazine, kumita siya. Sa kauna-unang pagkakataon, nakapag-deposito sa bangko niya ng $50,000. Can you imagine? Kasi nakinig siya sa Diyos eh. Nakinig siya. Huwag ka nang umasa kung saan-saan. Minsan nagagalit tayo sa mga kamag-anak. Hindi ko man lang kami tinulungan ng kamag-anak na yan. Ano ka ba? Hindi yan ang provider mo, si God. Naintindihan po? Magulang ko, iniwan na talaga ako. Si God ang provider mo, hindi yung magulang mo. Kaya nga magulang yan, ang gugulang minsan yan. Si God. Nagkakaintindihan po tayo. Lapit ka kay God. Alam mo, ito, amazing. Tapos, alam nyo, nagkatrabaho siya hanggang sa, pero sinira yung tindahan niya ng mga nagrayot. Sabi niyo, Lord, nagsalita siya. Pagsalita niyang ganyan, nakrinig yung kanya sinabi na i-broadcast. Kinuha siyang, radio reporter, parang commentator. Can you imagine? Inangat na naman siya ng Diyos. Naging motivational speaker, naging activist when it comes to poverty. At sabi niya, and the best answer to poverty is the church. Ito sagot. The believers of Jesus. Bakit? Tingnan niyo yung katabi niyo. Sabi mo sa kanya, uunlad ang buhay mo kung susunod ka sa Diyos at titigilan mo ng magnakaw. Nagkakaintindihan? Kaya ang mensahe ng Diyos sa'yo? Don't steal. Bakit? Jesus is our satisfaction. He will provide for us. Kung sinagot niya ang problema mong pang-eternal, your eternal problem which is sin, kung sinagot niya yung problema mo para tiyakin niya na ikaw ay papupunta sa langit, walang kwenta ang problema mo sa lupa. If you can trust God for your eternity, then you can trust God for your temporary needs in this world to accomplish His will for eternity. Amen? And that's our God. Ang tanong na lang, aaminin mo ba sa Diyos na magnanakaw ka at sabihin, Panginoon, just remember me. Just remember me. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. By the way, before I forget, ang aking tinutukoy ay si Star Parker. Siya po ay kilalang personalidad sa Amerika. Buhay pa ho yan. Kaya ikaw din, you can be a star for Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali, mga kapatid. Alam nyo, hindi nyo na kailangan magkunwari. Hindi nyo na kailangan magmaskara as if telling people that you're just good. No. Just be honest to God. If you have stolen something, sabi mo, Lord, patawarin ninyo ako. Lord, I want to start new. I know you're offering a new life in me. And Lord Jesus, I come to you now. Lord, I deserve the sufferings I'm experiencing right now because of my sin. But I thank you, Lord Jesus, that you died on the cross for me. And thank you for the promise that you're giving me a new life, a new beginning. And help me to steal no longer. And allow me to be a blessing to other people. Kapatid, maraming tao, kahit marami na sila, pinagpala sila ng Diyos, nagnanakaw pa rin sila. Alam niyo ang masama? May araw ang pag-aani, kaya lumapit ka sa Diyos. Bigay mo to sa Panginoon at tunay na manikluhod ka sa Kanyang harapan at aminin ang iyong totoong kondisyon at takapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Tagapagligtas hindi lamang para sa eternal death, kundi kaligtasan sa pang-araw-araw mong buhay para hindi ka bumalik sa masamang gawain ng pagnanakaw. Lumapit tayo sa Panginoong Diyos. Iiwas tayo ng Panginoon sa mga pangakong hindi naman natin gagawin. Iiwas tayo ng Panginoon sa di paggawa ng tama, sa mga kontratang pinangako natin na hindi naman natin tinatapos at ginagawa ayon sa pinag-usapan. Ilayo tayo ng Diyos sa tukso ng pang-iisa ng kapwa. Tayo ay tunay na mag-consecrate before God and offer ourselves to the Lord and really allow everything that is under the ban to be placed under the feet of Jesus and say, Lord Jesus, have mercy on us. Send a revival in our country and allow us Christians to be an example of a life of integrity, O God.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At para sa iba sa inyo na hindi pa kilala si Jesus, alam nyo, no matter how you try to obey the laws, if Jesus is not in you, you will always get frustrated because you have no power to obey. You have no power to follow the Lord. Only the Lord Himself can manifest the fruit in your life. Unless you allow Him to live in you, you will never see the reality of His Word in your life. Accept Him as your Lord and Savior. Offer your life to Him and tell Him, Lord Jesus, I come to you now. I accept you as my Lord and Savior. And I pray that you may live my life, that you may lead my life, that I may live the life that you are giving me to the fullest. Thank you, Jesus, for dying on the cross for me. Thank you, Jesus, for resurrecting from the dead to assure me that my salvation is true and that my new being is real. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God Almighty, I pray for everyone in this place, for every family we represent. I pray that we may live faithfully to you, that we may trust you, O God, that we may stop stealing, but starting to be a blessing to others and to really be a blessing to everyone we meet. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you all. Praise God for this word. Why do you all stand as we sing our last song? Teach me your ways, O Lord, my God, and I will walk in your truth. Give me a totally undivided heart, that I may fear your name. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way. Purify my heart, cleanse me, Lord, I pray. Remove from me all that is standing in the way of your love. Praise be to our God. Jumpstart your spiritual journey by joining an online or offline small group. Go to ccf.org.ph/dgroup. Worship together with us via live stream here at 9 a.m., 12 noon, or 3 p.m. Philippine Standard Time. Join us at stream.ccf.org.ph. Want to find a CCF near you? Check us out at ccf.org.ph/locations. We are so excited you were able to join us today. God bless and see you next time.